by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Ito ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa kanilang pilit na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala namang warrant of arrest. Kaya't ang mga tao ay hati ang opinyon. Marami ang nagkakagulo, marami ang nagpoprotesta, marami ang gustong bumuo ng people's power para labanan ang nangyayaring ito, ang sitwasyon na ito sa ating bansa. Marami rin naman ang natutuwa na maaaresto na ang dating Pangulo. Pero marami rin ang naghihinagpis, marami rin ang nanghihinayang, marami rin ang gustong ipanalangin ang dating Pangulo. Pero ito ang masasabi ko sa mga kapwa ko mananampalataya, sa kapwa ko Kristiyano, sa kapwa ko naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang iyong pinapanigan, kung saan ka man dyan naniniwala, kung sino man ang iyong sinusuportahan, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang dapat mong gawin ngayon ay manalangin. Yes, kahit sino pang partido ang sinusuportahan mo sa magkabilang panig, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ang kailangan mong gawin ay ipanalangin ang ating bansa. Tumuwang ka sa panalangin na magkaroon ng kaayusan ang ating sistema dito sa ating bansa. Kung ikaw man ay panig kay President Marcos, dapat mo talagang ipanalangin ang ating presidente na bigyan siya ng karunungan, dahil tatandaan natin kahit sino pang umupo dyan na napakatalinong tao, kung yan ay wala sa Panginoong Jesucristo, kung yan ay hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kung hindi siya namumuhay ng godly para sa ating Diyos, paano niyan gagabayan ang bansang kanyang pinamumunuan? Paano niyan idadirect ang mga tao, ang mga Pilipino sa makadiyos na bagay, sa kalooban ng Diyos, kung siya mismo na namamahala ay hindi pa tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Dahil tatandaan natin, kung sariling runong lang ng tao ang masusunod, siguradong malalabag niyan ang kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman ay panig sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay dapat lang na ipanalangin mo ang sitwasyon ngayon na nangyayari. At imbes na puro galit ang pinopost sa Facebook, at imbes na sumama ka sa people's power, bakit hindi tayo magsama-sama sa people's prayer? Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat matuto sa mga ganitong sitwasyon. Dapat tayo ay nagsasama-sama upang manalangin. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, libre lang ang panalangin, libre lang ang pagtawag sa Diyos. Itiklop mo ang iyong mga tuhod, kausapin mo ang Panginoon na nawa ang sitwasyon sa bansang ito ay magkaroon ng kaayusan. At ang namumuno sa bansang ito ay bigyan ng karunungan ng Diyos kung paano i-handle ang bansang Pilipinas. Dahil kung yan ay hindi sa Diyos, paano niyan mapapamunuan ang bansang Pilipinas na makadiyos na bagay? Kung paanong ang karamihan sa mga hari ng bansang Israel ay liko sa paglakad sa Diyos, kahit ang gabay ng Panginoon ay wala sa kanila. Ganon din sa ating bansa, kung ang ating Pangulo mismo ay hindi nabubuhay ng makadiyos, kung walang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, kung siya ay hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, paano niyang hahawakan ang bansang Pilipinas na may karunungan na nanggagaling sa Diyos? Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Mapalad ang bansa na ang kinikilalang Diyos ay ang ating Panginoon. Kaya't kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kaysa makisawsaw pa tayo sa mga ganyang usapin, bakit hindi na lang tayo lumuhod at manalangin sa Diyos na siya ang bahalang magkontrol sa mga ganyang klaseng sitwasyon? Dahil pwedeng pag tayo ay nakisawsaw pa sa mga ganyan ay lumala pa ang sitwasyon. Kundi bagkus tayo ay ilapit na lang natin ang lahat sa panalangin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead quiet and peaceably life in all godliness and honesty. Lahat naman tayo, tiyak ang gusto natin ay maayos na pamamahala, maayos na bansa, maayos na taong naglilingkod sa mga nakaupo sa authority. Kaya't nilinaw ng salita ng Diyos, gusto mong mapayapa, gusto mong tahimik, gusto mong maayos na bansa, ay ipanalangin natin ang mga namumuno.
Ipanalangin natin hindi lamang sa presidente, hindi lamang sa senador, kundi lahat ng namumuno simula sa barangay nyo hanggang sa presidente. Kung yan ay kurap, mas dapat nga natin ipanalangin yan upang malinawan ang kanyang pag-iisip at mabuksan sa katotohanan sa salita ng Diyos. Nawa lahat tayong mga mananampalataya ng Panginoong Kristo ay magtulungan, magsama-sama tayong manalangin na magkaroon ng kaayusan ang ating bansa at lalo pa sa sitwasyon na nangyayari ngayon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.